Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat sa inyong lahat, ay gusto ko lang munang basahin ang problema at katanungan ni Miyokama. Sabi niya, Sir, good evening po. May tanong lang po ako. Nag-abroad ako, may binaon akong baril. Nakabalot ng tela at plastik. Tas, ang sabi niya? Saglit lang. Nakabalot ng tela at plastik. Tas nilagay ko sa balde at binaong sa lupa. Pag uwi ko after 2 years, uwi ko ng Pinas, nagkabutas-butas ang body, aluminum, Taurus, P945, pati handle, parang inanay. Bakit po kaya? Ayan ang problema niya. So, ating bibigyan ng pansin ang ano nito, ang kanyang problema, kasi ang sabi niya, inanay, bakit po kaya? Dahil sa pawis, ano po dapat gawin? Pwede bang i-hot gluing ang aluminum? Salamat po, master, sabi niya. So, may video tayo niyan kung paano dapat gawin kung iiwan ninyo ng matagal ang inyong mga baril. Hanapin ninyo para masagot yung problema niyan. Pero bago natin bigyan ng kasagutan yung kanyang problema doon sa kanyang frame na nagkabutas-butas, ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating mga subscribers na 35,400 plus. At lalo tigit sa mga hindi nag-i-skip ng ads, dahil nakakatulong kayo sa ating 6 na estudyante na tinutulungan sa pag-aaral, anak sila ng mga single parent. Kaya ako'y magpapasalamat sa ating mga sponsor, kay Alfredo Isidro or Josepay ng Las Piñas. Yan, salamat sa iyong mga pinapadala sa ating mga estudyante. At ito nga pala, nagtatanong si JC Antonio Alfonso ng ating GCash number kung saan magpapadala. Ito, nandito na. Dinikit ko na lang dyan sa ating likodan. At ngayon din, shout out din sa ating kaibigan na si Architect Arnel Salvador, na naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Thank you sa iyong tulong. At kay Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Boy Umay. Yeah, thank you very much sa iyong mga padala sa ating mga estudyante at kayo nakakatulong. Ganyan din kay Umbet, kay Yasin. Si Umbet ay naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Siya ay nagtatrabaho sa Kia Motors. Yan. At sa kanyang mga tropa, shout out kay Yasin, kay Apollo, Ana May, Mary Grace at Rodora. Ayan. Okay, at bibigyan na natin ng pansin ang problema na yung tungkol sa mga aluminium. Problema ni Mayor Camara. So, kung napanood ninyo yung paano ma-preserve ang firearms, kung kayo ay itatago ninyo ng matagal, hanapin ninyo yung videos ko para hindi na tayo magaba pa. Kasi nga, pagka hindi ninyo alam kung paano ninyo ipipreserve ang inyong mga baril, kung iiwan ninyo ng matagalan, ay yan ang mangyayari. Kamukha na nangyari dito sa baril ni Mio Camara. Ang sabi niya ay parang inanay, nagkabutas-butas na yung frame, ay aluminum yun. Yun talaga ang nangyayari. At ang aluminum ay napakahirap wieldingin. Nawi-wielding yan dahil may mga advanced technology na tayo ng pag-wielding, yung tinatawag natin na MIG weld, spot weld ng aluminium. So, hahanap kayo ng magaling na mag-ano para yung mga spot na yun ay ma-wieldingan at saka ninyo ipapalis uli ng maayos. So, ganun ang gagawin ninyo. At medyo may kamahalan siguro yon. Pero tuturuan ko kayo ng
tuturuan ko kayo ng makakatipid kayo. At ito yung ginagawa ko rin. So, itong aking YouTube channel ay ang ituturo ko sa inyo yung mga experience ko. Okay? So, yun nga. Kung kayo ay makakita ng magaling TIG weld ng aluminum o MIG weld ng aluminum, ay pwede ninyong paispatan yan. Pero ang mahirap diyan ay kung yung ninyo datig-datig na, kumbaga wala na halos pagitan. Mahirap 'yun. Buti lang sana, pwede 'yun kung malalayo ang pagitan. Kung halimbawa mga isang dito, kumbaga yung kinain ng kalaw, ang corrosion. Yan, ganyan. Ay paano kung yan ay datig-datig na, di para mo nang binildapan lahat yan. So yun ang mahirap. At saka paglilinis nun ay mahirap din. Mahirap din ang paglilinis doon at magkakamiron din yun ng piklat-piklat. Mahirap yun. Maganda lang yung kung yun ay yung mga madadalang lang. Pero kung yung sinabi mong parang inanay na, ay mahirap ng weldingan yan. So ganito ang gawin mo. Makakatipid ka. Kung makakabili ka ng epoxy primer, okay, dalhin mo doon sa mga linisan mong mabuti doon sa mga nagpipinta ng kutsi. Yung mga nagpipinta ng kutsi, yun ang epoxy primer muna. Kung walang epoxy primer, merong mabibili na ganitong pintura paint plus primer. Ayan paint plus primer. Ultra cover. Ayan, mga rust aluminum. Itong na to. Ito yung ginamit ko na to. Kaso nga lang, yung ginawa kong baril, hindi ko na maipakita sa inyo, hindi ko na picturean na nakuha na nung may-ari at na-satisfied naman yung may-ari nung ginamit ko to. So ito, pagkatapos kong ma-sprayan ito, first coat, lilinisin muna ninyong mabuti yung mga ispat ng kalawang ay inyong kukutkutin ng matulis na bagay. Kukuha kayo ng matulis na bagay, tapos kukutkutin ninyo, lilinisin ninyo mabuti yun, yung parte na na-damage. Bago ninyo ngayon pupunasan ng thinner, saka ninyo gagamitan ito. Pag nagamitan na ninyo nito, na-sprayan na ninyo nito, yung gagamitan naman ninyo ngayon ng body filler. Ito yung ginagamit sa kutsi. Ito, body filler ito. Ayan. Ito ay may kasamang hardener. Ang gumagamit nito ay mga pintor ng carpenter. Okay? Ito ang ayan. Pagkatapos ninyong may applyan nito, siyempre, liliyahin na ninyo para liliyahin na ninyo ng 350 na liha, number 350. Tapos pag nalihan ninyo, siyempre lalabas uli yung lalabas uli yung metal niyan, papadoblehan ninyo nito. Ito. Tapos pagka natuyo na, ito na ang pamfinishing. Ito naman yung pamfinishing. Maganda ang maganda ang finish nito kasi parang bakal din siya. Ceramic coating. Ito, heat resistance ito. Kahit pa gamitin ninyo ito sa mga tambutso. So, pinapakita ko lang sa inyo yung mga ginagamit ko para hindi na kayo magtanong. Kahit anong brand, basta ito, rust oleum din ito. Tapos high heat resistant ito, ceramic coating. Ito yung pamfinish. Tapos pagka natuyo na 24 hours, pag tuyo na, pwede na ninyo siyang punasan ng kasi ang finish nito parang carbon. Ngayon pag na-finish ninyo siya, medyo kikintab ng kaunti. Ipalis lang ninyo ng basahan para maalis yung kanya parang parang smoke ang finish niya. So ayan,
At sana may natutunan kayo sa akin. Ito yung pinakang matipid na may tuturo ko sa inyo kung paano niyo i-restore yung ano. So, kung napapansin niyo ngayon, ako ay hindi na masyadong gumagawa ng actual kasi minsan ang YouTube ay mahigpit pag magpapakita ng mga actual na paggagawa. So, dinidiscuss ko na lamang sa inyo, tuturo ko sa inyo, at para masundan ninyo at para matuto rin kayo. So, kaya nga gusto kong maglagay ng special class na doon ako magtuturo ng actual. Kasi nga dito sa YouTube medyo mahigpit na, nakadalawang strike na tayo, isang strike na lang, maabulis na tayo sa YouTube. So ayan, at sana may natutunan din kayo sa aking pagtuturo dito sa aking YouTube channel. Kung may katanungan kayo, itanong lang ninyo at sasagutin natin yan sa pamamagitan ng ating malit na kaalaman. At doon sa mga naghahanap sa akin sa Pilipinas, tayo po ay nasa Kuwait. Okay, thank you very much. God bless us all.